At ngayon nga po sa ating pong pangunahing balita, dumating na po sa Pilipinas ang Pinay drug convict mula sa Indonesia na si Mary Jane Veloso. Mag-aalas 6 po ng umaga kanina nang lumapag po sa NAIA ang eroplanong sinakyan ni Veloso. Pagsapit sa NAIA, sinalubong kaagad siya ng kanyang pamilya at mga kinatawan ng grupong migrante. Hindi pa ho naman tuluyan pong makakalaya si Mary Jane dahil siya ididiretso muna sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong kung saan po siya ikukulong bago ho nakauwi. 14 na taon pong nabilanggo sa Indonesia si Mary Jane matapos nga pong mahulihan ng heroin sa maleta niya noong pong 2010. Inapila po ng Pilipinas ang kaso hanggang sa pumayag ang Indonesian government na ilipat na siya sa pangangalaga po ng Pilipinas. Makakalaya po lamang si Veloso kung tuluyan pong bibigyan ng clemency ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang negosasyon dito po sa paglaya ni Mary Jane o pagkakaroon po natin ng kustodiya noong pa pong ilang pang mga administrasyon ang nagdaan. Samantala, tinawag namang pinaka-corrupt na pondo ni dating Finance Undersecretary Shelo Magno ang 2025 national budget na niratipikahan ng Kongreso. Ayon kay Magno, mas nangibabaw ang interes sa mga politiko dahil sa dami ng mga ahensyang tinapyasan ng pondo. Kaya plano nilang dumulog sa Korte Suprema kapag pinirmahan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang zero subsidy para sa PhilHealth, para maobliga ang Kongreso na pag-usapan at repasuhin ulit ang pondo para sa 2025. Una nang sinabi ng Pangulong Marcos Jr. na tama lamang na tinanggal ang 74 billion subsidy na hinihingi ng state health insurer. Lalo't malaki pa raw ang nakatenggang reserve fund ng PhilHealth. Pero ang giit ni Magno, labag sa batas ang ginawa ng Kongreso. Ito na po ata ang pinaka-corrupt na budget sa history ng Pilipinas. Dahil kitang-kita naman na ang nangingibabaw ay ang interes ng mga politiko at hindi ang interes ng taong bayan. Yan nga po ang tinig ni dating Finance Undersecretary Shelo Magno. Yan po ang sabi ho mismo ni Professor and former DOF Undersecretary Shelo Magno. Sa ilang pang balita, naghain po naman ng panibago pong reklamo ang NBI laban kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at sa kanyang pamilya. Naharap po sa reklamong falsification and violation of anti-dummy law. Kaugnay po sa kanyang pagbili ng lupain sa mga Tarem, Pangasinan kung saan nakatayo ang kanyang pag-aaring 3 Lin Q Farm. Giit ng NBI, lumabag sila sa batas pagdating po sa foreign ownership dahil po napatunayang hindi nga Filipino citizen si Guo at ang kanyang pamilya. Hindi pinapayagan po ng ating saligang batas ang mga dayuhan na magmay-ari po ng lupain sa Pilipinas. Wala pang pahayag ang kampo ni Guo kaugnay po sa nang nasabing panibagong reklamo. Dumoble naman ang pondo na inilaan sa House of Representatives sa susunod na taon. Sa original na 2025 budget, 16.3 billion pesos lamang ang hinihinging pondo ng Kamara. Pero pagdating sa BICAM, mga kapatid, dinagdagan ito ng higit 17.3 billion pesos. Nangangahulog na mas malaki pa ang idinagdag dun sa original ng kanila pong budget as approved by the Budget Development Council. Ang total budget nga po ng Kongreso umabot na sa 33.6 billion pesos para sa susunod na taon. Depensa naman ng mga mambabatas, kinailangan nilang dagdagan ng pondo ng Kamara dahil malaki rin daw ang gastusin sa operasyon at pagpapatayo ng ilang gusali at maging pasilidad sa batasang pambansa. At maliban dyan mga kapatid, binawasan po naman yung pera para doon sa mga 4-piece. Binawasan po yung pera para doon sa mga totoong naghihirap na mga Pilipino. Tuluyan po namang naging bagyo na ang low pressure area na binabantayan po ng Pag-asa sa katimugang bahagi po ng ating kapuluan. Huling namataan ang bagyong Kerubin sa layong 230 kilometers silangan po ng Davao City. Napanatili nito ang kanyang lakas na aabot sa 45 kilometers per hour at bugsong 55 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pahilagang kanluran. Kaya nakataas ngayon ang signal number 1 sa Davao Oriental. Bukod sa bagyo'y naghahatid rin ng mga pag-ulan ng shear line at hanging amihan sa ilang bahagi po ng Luzon, Kabisayaan maging sa Mindanao. True FM.